Mabuhay ang Maharlika, Kingdom of God, Lupusog Empire, mega love shoutout mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ibahagi ang live broadcast sa araw po na ito ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Sa araw po na ito matutunghayan ang magandang balita ng ating mahal na inang Reynang Helen. Ang pag-release ng funds sa mga bangko. Ang video na inyong mapapanood ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen. Akin lamang pong ini-record na ang original video ay inyong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page. Na akin pong inilink sa video description. Para sa detalye at mahahalagang pagtalakay, ating pong panoorin ang video. Hanggang sa ito po ay matapos. Sa ngalan ng soberanya. Okay? Nandito po tayo ngayon sa ating kinalalagyan at sana po nagkakaintindihan tayo muli sa ngalan ng ating mga kinaukulan sa Divino Gobyerno. Maraming salamat po at kahapon marami po tayong na-enlightened, marami po tayong nabigyan ng magandang pangungusap at naintindihan nila sa muli ang ating programang pangkabuhayan, ang programang pangkapayapaan at kasaganaan. Mabuhay ang ating papo, peace and prosperity against poverty and oppression. At maraming salamat po sa ating Mapilindo Secretariat 2023. Dato Puga, ito ang panahon bakit itinatag muli ni Queen ang ORPAPO, ang Union of Royal Philippines Against Police Oppression. Lahat po ito ay programa, the signs of the times. Ito po yung sinyales ng panahon na tadhana ay itinakda at magiging kaparaanan para mangibabaw muli ang tunay na kapayapaan sa mundong ibabaw. Dato Puga, sinabi ko kahapon na iproklama ko na iniluklok ko muli ang tunay na presidente ng Pilipinas, Islas, the Philippine Islands, Ferdinand Idrelin Marcos Sr., AKA, pero ito lahat binigyan ko ng pagkakataon sa lahat ng testamento ng ating kabangkuhan sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo na nag-aabang kada araw dahil sa pamamagitan ng broadcast, nakikita ninyo ang paraan na gusto mangyari ng Diyos Ama ng Allah. Naiproklama natin muli ang pagbalik ng Maharlika sa lupang pangako sa pamamagitan ng Federal Republic of Philippine Islands sa Federal Republic of Lupasug na yan ang kabuod-buuran ng ating sovereign identity card. Ibig sabihin, dalawang nasyon ang naging paraan para ipunin muli ang ating kayamanan na nakaimbak sa lahat ng bangko ng buong mundo. Mabuhay ang Federal Republic of Philippine Islands na siyang naging dragon na tulog para mabigyan ng hustisya ang ating panahon sa ginintuang panahon ng ating lupang pangako. The Golden Age, ito po ang inilaan dito sa atin lahat. Mabuhay ang ligwasan Mars. Mabuhay ang lupa at katubigan ng ating mga lolo na siyang nagbantay ng sangkatauhan. Maraming salamat po sa aking mga kapatid sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, lahat po kayo hanggang North Borneo. Alalahanin ninyo, sinabi ko noon pa, kapag naayos ko ang Mindanao, naayos ko ang buong mundo. Panalo si Queen! I won! Dahil dito, bawat minuto, inilalaan ko ang buhay ko para magkaroon ng magandang sistema para maayos muli ang nasirang government na iniwan ng ating mahal na lakay, Ferdinand
Ferdinand Marcos Sr. dahil iyan lang ang kanyang paraan para sa pagdating ng nakatadhana na reyna ng Philippine Islands, ng Southeast Asia, ng Royal Empire of Lupasug. Lupasug is an empire. Makinig kayo lahat. Kasi nakakainis din makita yung kakitig ng mga utak. Ang lupasog ay lupasog. Pero pag sinabing imperyo, kasama na ang Southeast Asia. Kaya nga minsan, huwag na ninyong galitin si Queen para hindi naaatake ang aking mga kalamnan. Dahil inayos ko na, gigibain ninyo dahil sa paniniwala ninyo na kayo lang. Huwag na po. Ang Maguindanao ay nananatiling silensyo. Pero nandito ang ate Queen nila para itaguyod muli ang ating lahi sa Radya Sulaiman. Hindi lamang sa ligwasan sa Maguindanao, sa Mindanao, kundi sa buong mundo, at iyan ang paraan kung bakit nakontrol ang ating ligwasan Mars. Kayong mga militar, pinatawag ko kayo, hindi kayo dumating. Kabilin-bilinan ko sa inyo, pag dumating ako, kayo ang una kong kakausapin, subalit hindi kayo dumating. Diyan mechanized, diyan mismo sa Lambayong, diyan mismo sa pusod ng Tugal, nasaan kayo? Dahil hindi ninyo alam, si Queen inutusan lamang ng totoong presidente ng Philippine Islands. Kaya dito nakita ninyo kahapon, marami lang kasing mga nakapasok. Pasensya na, hindi masyado naging malinaw ang aking broadcast. Pero ito lang ang masabi ko. Pangalan sa pangalan, Ferdinand Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dalawang timbangan ang iniprepare ng Lupasug Empire para mabalanse ang tamang pagbigay ng hustisya sa sambayanang Maharlika. Nalilito pa ba kayo? Pag sinabing Maharlika, iyan ang royal family, iyan ang kaharian ng Diyos Ama sa lupa. Dahil ang totoong nagmamanage niya, nag-a-administer, ay ang ating mga hari at reyna sa Lemuria. Ngayon, yung mga nag-aaway kahapon dyan sa group chat, kung totoo si Queen Helen, manigas kayo. Kung kayo ang totoo, magpakita kayo. Ilantad na ninyo dahil ang sovereign niya may batas. Ang batas ng divino gobyerno ang siyang pinapataw sa panahon sa ngayon. Wala na tayong panahon kung hindi lulusawin na nila ang buong mundo. Si Queen dumadapa para sa inyo, tapos sa kukunting paraan, mag-away-away kayo, questionin nyo pa na kayo ang mga lolo na dapat sundin. Manigas po kayo, ha? Alalahanin ninyo. Si King Mamay nakaugat sa Allah. Si Queen Helen nakaugat sa Diyos Ama. Iisa lang po yan. Huwag ninyong pag-awayin. Kung kayo ay fixated na kayo ang mananalo, huwag na ninyo. Meron kasing mga tao na ayaw tayo mag-live, kaya nga sinisira nila. Okay, pumapasok sila para gambalain itong ating mahalagang anunsyo. Sinabi ko na sa inyo, lahat ito pagbibigyan ninyo dahil buong mundo ang nakikinig. Huwag na muna kayong magdayal, mag-antay kayo. Kasi kayo ang magiging paraan kapag kayo ay nandiyan. Okay? So, mag-antay po kayo. Mag-antay po kayo. Okay? So, lahat ito, titingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng magandang balita. Okay? So, ito, pasensya po. Naintindihan kita, kapatid. Okay? Naintindihan kita. Testing point lang pala yon. Pero, dito, maano tayo. Okay, so sa ngayon,
ang gagawin natin, lahat ng gustong sumali, doon po kayo mag-connect kay Dato Puga para magkaroon tayo ng linaw. Okay, so ipapasok ko kayo actually. Okay, so lahat kayong nandiyan dyan na nakikinig, at least makita natin. No, testing point ito sa pamamagitan ng ating live telecast. Dito nakita ninyo, no? So ito si Queen talagang nagsusumigasig. Kayong mga nagtatanong, bakit hindi pa ina-anunsyo sa ABS-CBN, sa GMA, sa CNN, lahat ito? Makinig kayo mabuti sa salita ko. Sila may sariling agenda. Ayaw sumuko, bayad po sila. Kaya huwag kayong mag-antay na pati kayo ay bayaran. Kasi itong panahon na ito, kailangan ninyo maging matatag. Dadeklara na natin ang pagluklok muli sa tamang presidente na siyang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng kasaganaan, ng tunay na kapayapaan. Dahil ang pera hindi mailabas ng ninuman, kundi ang nakatakda at itinakda para sa buong sambayanang Philippine Islands. Kaya dito, pasensya po tayo. Kasi ngayon, makikita ninyo, lahat ito talagang binibigyan natin ng ugnayan. Ngayon, sa bagay, sabi ko nga sa inyo, lahat ito, ipapatawag natin. Okay? Ipapatawag natin si Dato Odi, Dato Puga, please come forward. Kung ikaw ay malapit lang, pumunta ka ngayon, naka-live telecast ako, para ito mismo, itong live phone na ito, ang siyang makikita na ikaw ay may karapatan para ayusin sa pamamagitan ng Mapilindo. Please come forward, Dato Puga, para at least nahirapan ka sa pag-link. Pero dito, naka-live na ako, nalalaman na ng buong mundo. At kailangan ma-explain ang ating broadcast. Ibig sabihin, lahat ito merong paraan. Meron tayong dapat titingnan. Ililink kita doon sa isang line. Wait a minute para at least nagkakaroon tayo ng solusyon sa dahil medyo nahihirapan tayo sa pag-link sa ating mga gadget dahil unang-una mahina ang signal. Okay, so dito maano natin lahat kayong nakikinig dito iaayos natin. Bumalik kayo doon sa cluster or kaya natin, hold on, kasi talagang alam natin na panahon sa panahon maraming tumatawag. Wow! Hindi nila nakikita. Doon kayo pumasok sa live telecast para at least makaano kayo. Diyan, pwede kayong mag-watch, pwede kayong mag-salita, at yan ay natin. Okay? Dato Puga, saglit. Ililink kita. Hold on. Okay? Hold on at nang maano natin. Okay? So, dito, makikita nila. Okay, ayan. Okay, so ngayon, hello Dato, ayan, nakita rin kita. Okay, ayan, okay. Okay. Good morning po. Good morning. Okay. Gusto ko magsalita ka para hindi mag-echo. Naka-live po tayo sa buong mundo. Okay, go ahead. Good morning po, mahal na Reyna, at sa lahat ng sumusubaybay sa iyo. Good morning, good morning. Pagpalain naman kayo sa mahal na Reyna at sa iyo. Go ahead. Go ahead.
You are live. Okay. Nanitibag. Naninibago. Pinabati ko po ang mahal na Reyna at muling nakabalik sa kanyang pinagmulan dito sa Iguatan. Pinapanawa po ang at muling nanawagan sa lahat ng mga kapatiran at mga kabaybay sa Maharlika at sa buong Republika ng Pilipinas. Ganun lang muna, mahal na Reyna. Okay. Ito sa ngayon, nandyan, nakaano tayo, nag-e-echo. Pero ito lang ang masabi ko. Stay on the line kasi alam ko na maraming mga retired generals natin nagantay sa akin dahil legal po yan. Legal po yung aking pamamaraan gawa ngang siyempre natural. Lahat ito sinikap ko kasi nasa libro natin yan, naka-well coordinated yan. Sa Department of Justice, sa Congress, sa Senate, lahat po ito naka-synchronize po yan. Dato P, kaya nga ginawa natin yung unification with the royal family sa Maharlikan, kasama yung retired generals natin, si General Willard Grajeda, sila General Tukaw, lahat ng mga general kasi nakalagay sa libro. Nakalagay sa recommendation iyan ng 1 to 10 points na ang lahat ng general retired na inipon ko mula pa ng 2010 ay magiging tagapag-rehabilitate ko sa lahat ng naging nakibaka mula apari hanggang ulo. That means lahat ng bababa na mga NPA, na mga CPP NPA, lahat ng defenders, lahat ng mga Black Sparrow, lahat ng tagtad, lahat sila, MILF, MNLF, ang ating rehabilitator is from the retired generals under the supervision of the King and Queen. Yan ang ibig sabihin. Ngayon kung iniipon natin, lahat ito sila, no? Kasi sila may karapatan din. Sila ang nagbantay ng ating yaman. Bakit pinapapatay ninyo? Ang mga MNLF, MILF na nasa hanay ni Kakaadan Abdullah na naisurrender sa pamamuno ni Queen. Lahat ng MNLF na naisurrender ni Professor Normiswari bago namatay, nasa hanay ni Queen. Lahat ng BIFF bago namatay si Kakaumbrakato, nasa hanay ni Queen. Ano ba naman kayo? Yun ang ibig kong sabihin. Pasensyahan, bato-bato sa langit, ang matamaan, bukol. Yan ang sabi ko palagi, Dato P. No? So ngayon, ito, kaya nga alam nila, kung ayaw pa rin nila ibigay yung tamang rekognasyon para mailabas ko ang kapirahan ng buong mundo na iyan ay nakasalalay sa reyna ng Queen of Philippine Islands, kung hindi pa rin nila iluluklok muli ang ating matanda na siya ang naging dahilan ng away ng World War I, World War II dahil sa pagprotekta ng kayamanan ng buong mundo. Ngayon, kailangan pa ba natin siyang saktan? Tanong ko, sambayanan. Kailangan nyo pa bang awayin yung taong nagpakasakit? Kailangan nyo pa bang gawan ng kasalanan na hindi naman siya ang gumawa, kundi kayo na mga nakaluklok na mga gobernador, mga Senado, Kongreso, Presidente, mula nung pinatalsik nyo siya in 1986. Alalahanin nyo, mismo si Ninoy Aquino, kinakausap ko yan, kaluluwa sa kaluluwa. Anong sinabi? Biktima lang ako ng politika. Ibig sabihin, may kumontrol sa kanya, pero magkaibigan, magpinsan ang Apo Lakay at ang Benigno Simeon Aquino Sr. Huwag ninyong walain yan sa akin dahil ako ang nakakaalam ng sikreto ng mga lolo. So sa ngayon, dito ang laban, ang yellow at ang pula. Nakapula po ako
pero bitbit ko ang puti, kapayapaan, magkaisa po kayo. Yan ang ibig sabihin. Hindi ko pwedeng pabayaan ang matanda. Dahil kung walang matanda na nagga-guide sa akin, hindi ako makatayo ng ganitong katapang. Ang katapangan ko ay nakasalalay dahil ako ay binabantayan, ginagabayan ng ating mga lolo sa kalangitan, lolo sa kailaliman, kaya nga ang kontrolado ng ligwasan ay nasa kamay ng mahal na reyna ng ating Lemuria. Ibig sabihin, Dato P, ikaw kinainggitan. Dahil kabago-bago mo, kasama na kita sa aking paglalakbay. Maintindihan sana ng iba, meron ba kayong talento na katulad ni Dato Puga? Meron ba kayong kakayahan na kasama na magpwede kong gawin para isalang sa lahat? Meron ba kayong dahilan na para siya ay itakwil? Siya ang pinagbilinan ng matanda. Anong magawa ko? Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin dito, isaalang-alang ninyo yung ating personal na mga emosyon. Kung meron kayong paniniwala, may paniniwala din ang matatanda. Kung meron kayong matatanda na nagsasabi kayo, lumantad din kayo. Dahil ang validator sa ngayon ay si Queen Maria Makiling, Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajak, Jussi Mulan, Bin Baginda Ali, Elizabeth III. Iyan ang bagong validator ng inyong ginagalawan. Dato P, ikaw ngayon, nabalikat mo ngayon ang binabalikat ko noong umpisa ng misyon na ito. Sa bagay, sa ngalan ng ating propeta Jesus, lahat ito talagang ikaw ang sasalo. Ito dinideklara ko ang pagluklok muli sa ngalan ng soberenya ng Lemuria, soberenya ng kalangitan, soberenya ng kalupaan, the divine Maktum, the sovereign seven Makdum. Lahat po sila nakasalalay sa ngayon sa pagdeklara ko ng bagong mundo through the golden age at pag-restore ng ating Federal Republic of the Philippine Islands at ang pag-restore ng Federal Republic of Lupasug. Ito nababalutan ng imperyo ng Lupasug Empire, the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Dito makikita ninyo, ibig sabihin, walang pwedeng kumontra dahil tapos na ang pagbigay ng 50 years. Naging 60 years na ngayon dahil nagbigay po ako at ang Kuya Raja ng 5 years grace period at hindi kayo natinag, binigyan ko kayo ng another 5 years transitory period. Yung mga nagtatanong, Dato Puga, kung anong mangyari sa September 16, ibinibigay ko na yan sa paanan ng Diyos Ama. Bahala na ang kaniyang mensahero magpatupad sa ngalan ng divino gobyerno. Ngayon sabihin ninyo, si Queen, palaisipan dahil taga-takurong lang yan, bata lang yan ni ganito. Ang nakalimutan ninyo, ang material may tatay, may nanay. Ang spiritual ay mas matindi dahil yun ang tatay at nanay ko na handang lipulin ang buong mundo. Sino ngayon ang magsabi pa rin? Kayo na nagsasalita ng hindi tama o si Queen na nagpuproklama na ng bagong mundo para sa kinabukasan ninyo. Naglindol na 5.5 kagabi kaninang umaga. Pero, di ba sinabi ko, mamili kayo. Kilalanin ninyo? O lilindulin kayo? O bababahain kayo? O kaya, papataw ng hustisya ang Mapilindo Secretariat
2023. Dato puga, mapiga. Pero sa gabay ng ating mga retired generals na alaga mismo ng ating matanda, walang pwedeng humarang sa kapangyarihan na binigay sa kamay ng inang bayan ng Mapilindo 2023. Hinawakan natin, akala nila Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore lang, Brunei at Inglaterra. Ang hindi nila alam, iyan ang vortex ng power na kung saan nanggagaling ang United Nations, ang International Court of Justice, ang OIC, Organization of Islamic Conference, World Court, Treasury, American Treasury, lahat itong mga central banks ng buong mundo. Sa ngalan ng Queen of Philippine Islands, ito ang dahilan kung bakit nagiging banayad ang aura ng lupang pangako. Pansinin ninyo. Yes, naglindol para patunayan na nagsalita ng mataas si Queen kahapon. Pinatunayan ng lolo para hindi mapahiya ang apo. So ngayon, lolo, apo, nakikinig ang mahal na hari dahil ito yung panahon. Kaya nga ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na ninyong i-delay dahil pag na-recognize ako ng Malaysia, magiging under kayo ng Malaysia dahil Federal Republic of Lupasug pa rin ang lalabas. Dalawang country, kaya nga sa Golden Age, huwag ninyong hayaan na sa ibang bayan makinabang ang yaman na talagang inayos ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, Southeast Asia ang Mapilindo. I am also the king and the queen with Raja Mamay, the royalty of Southeast Asia. Ang perlas ng silangan, yan na po iyan, ang Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Kaya nga, mabigat ang binigay ko. Hindi parusa, Dato, kundi iyan ay kaakibat ng misyon na ginawa mo noon pa man magpahanggang ngayon. Ikaw ang nakakilala sa mga lolo na inintras ng ating kalangitan. Kaya maging matatag ka. Kaya lalo kang tumanda sa isang araw ng pagproklama ko ng Divino Gobyerno ng Golden Age. Ibig sabihin, nakamatsyag sila lahat para mapatupad natin ang tinatawag na pamumuno ng Diyos Ama sa lupa. 10 na ang mga anghel, 10 na ang mga goddess, mga goddesses, Ninya Division. Lahat po itong mga iniwan na mga kasundaluhan na hindi nakikita sa hanay ni Queen Helen Abdurrahman. Yan ang mabigat na responsibilidad na binigay sa akin ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat kayong nagtitipon-tipon, give me a chance na malaman ko kung anong ginagawa ninyo para mapatnubayan ko kayo at hindi kayo mapunaan ng ibang mga kasama. Ngayon, for the record, Dato, iyan ang gawin mo dahil lahat ngayon idadaan ko sa Secretariat. The Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program and Renewable Energy at ang Ligwasan Mars ay sa pamumuno ng distribution process at ng development process. Lahat itong socio-political development natin, lahat itong demographic natin, lahat itong roadmap natin. Ako, ang Queen of Mapilindo, 10 na si Raja Mamay, ayusin ko. Una, ang bansang iniwan sa atin, ang lupang pangako para iikot sa buong mundo. The recall of all the asset has been done. The reset has been done. The implementation is open, as I declared yesterday, today, that the President is still intact with the 1973 Constitution. That's why I am calling Cesar Berata, the Prime Minister,
of the Federal Republic of the Philippine Islands. Remember, as I told you when we met, magkikita tayo dahil pauupuin ko muli ang presidente na matagal na nag-aantay. Kilalanin muli at nilinis ko lahat dahil hindi siya ang nagdeklara ng martial law. Ngayon, titingnan natin dahil dito ninyo makita kung sino si Queen. Si Queen, maliit pa, 7 years old na sa giyera. Magpahangga ngayon, this is the war that I have chosen. The war against poverty and oppression. I-implementa ninyo ang Union of the Royal Philippines against police oppression. Dahil sila ang kinatawan ng mga sindikato, kinatawan ng gobyerno, kinatawan ng claimants, kinatawan ng masasamang elemento. Ibig sabihin nito, Dato, lantaran si Queen dahil ang hinahawakan ko ay galing pa mismo sa lolo ng China, the Royal Decree 01. Huwag nilang liitin ang hinahawakan na binigay ng ating mga lolo mula pa sa imperyo ng China, imperyo ng Japan, imperyo ng Lupasug, at imperyo ng ating mga lolo sa Espanyol. The Spain, the Russian Empire, all the Tsar, all the ones in Middle East, they are beholden to Lupasug. Yea, all over the world, I come to you in the name of the highest name of the world, of God the law. Today and onward, I proclaim the year of the golden era wherein we will benefit all the assets, all the gold, the diamonds, all that has been buried in the entirety of the land of promise. Dato Puga is assigned to gather all people with good hearts, consolidate in all the sultans, the datos, the tribals that I have installed and proclaimed since 2010. But at least we know that the merging of the armed forces of the Philippines and the government of the Philippines into the Royal Empire will be done soonest possible. Upon the declaration of today, put it into writing, Dato Puga, into the resolution of the Secretariat of the Mapilindo 2023, because Mapilindo 2023 is an organization that has been installed and proclaimed in my birthday, July 3rd, 2023. As you can see, all of those that I have created is deemed to be proclaimed and consolidated in the implementation of the divine government. Since we hold the power and authority of Liguas and Mars, the very root of the power of the king and queen, especially the queen of the Lemuria, I thereby say, all of you will be given the privilege to enjoy the fruitfulness of this mission, the 13th year of the saga, the crusade, pakibaka, araw-gabi, luha, pasakit, para masalba ko kayo lahat. Ngayon magtatanong pa kayo kung totoo si Queen dahil ini-insist ninyo yung lolo ninyo? Please, bear in mind, Apo Lakay is alive. Ama Ali is still alive. Aksadam is still alive. And all the lolo that you cannot see are all listening to this moment to witness my proclamation in the name of the divine government. Dato P and all the people that I have and all the leaders that I have already in my
leadership. Listen carefully. Hindi ito pataasan, kundi mas lalo tayong magpakababa. Kasi ang pamamahala ng dibino gobyerno, tinitingnan iyan bawat minuto kung sino ang karapat-dapat mamumuno hanggang sa dulo ng ating hininga. We are called and we are chosen. Pero kukunti lang ang pinipili kapag hindi umangkop tayo sa kalidad, sa requirement ng ating mga lolo. Ang itinakda ay naitakda, at ang naitakda ay magtatakda ng mga kasama dahil yan ang aking responsibilidad. Aakayin ko ang liderato. Ang liderato aakayin ang sinasakupan. At ang sinasakupan ay magiging masaya kapag ang kalupaan ay nabigyan na ng hustisya para gamitin muli para tayo ay umasenso sa ating pamumuhay bilang mga sambayanan na binigyan ng marka ng Diyos Ama mamuhay sa bagong henerasyon. Maraming salamat, Dato. Ikaw ay nag-iisip habang ikaw ay nakamasid sa bawat pananalita ni Queen. Napakaswerte mo. Kahit ikaw ay baguhan at hindi mo napipindot yung tama, subalit ikaw ay nakalagay sa buong mundo dahil ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama, ng Allah. Gabayan ang dapat gabayan at si Queen nandito at ako'y nagpapasalamat na bawat galaw ay tinitimbre mo sa akin. Pag hindi dumaan, alam mo rin, ang secretariat ang siyang validator ko at siya rin ang taga-implementor ngayon sa pamamagitan ng ekonomiya, ng politika, the socio-political, the socio-economic, the socio at talagang tinatawag natin lahat itong pinag-aralan natin, i-implementa natin para sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. I-release mo ang land bank. Apo Lakay, in my heart and in my soul, please release the fund from land bank. Kasi yan ay paraan para ayusin ang kalupaan, para i-rehabilitate ang nasanla ng bagyo. Ginawa din nila iyan para mapakinabangan ang yaman na nakaimbak sa land bank. At si Manong Cesar pa rin, ang Prime Minister, ang gagalaw niyan. Matindi itong ginagalawan ko dahil walang makakakuha niyan, kundi nasa loob lang ng utak ni Queen. Unti-unti, nahihikayat ko kayo lahat para bumalik sa tamang landas. Lahat ng mga NPA, alam ko nag-abang lang kayo. Lahat ng MIMN na nasahanay ng mga lolo na inintrega sa akin, makinig na po kayo. Hindi niyo po makukuha sa ibang landas. Ang landas lamang na inilaan ng Diyos Ama ng Allah ang magbibigay sa inyo ng tunay na hustisya. Divine justice, hustisya ng Diyos Ama ng Allah, makukuha natin. Kaya nga nakalagay dito sa bagong itinatag, Union of the Royal Philippines Against Police Oppression. Dahil kayo ang galamay ng pagpabigay ng pasakit sa amin lahat. Kasama po ang reyna sa pakibaka dahil sa ginawa ninyong opresyon mula noong dekada 70. Ako'y maliit pa lamang, subalit ako ay nasa giyera na. Ang giyera na ito ang siyang nagbuklod-buklod ng aking pagkatao para lumaban, para ipagtanggol ang Maguindanao, ang Mindanao. Kaya nga, na-fix ko ang Mindanao hanggang Suluan, North Borneo. Therefore, I declare that I fix the entire world through the funds that is going to be released in the name of the mother account.
Ibig sabihin, you cannot deceive the eye of the queen because the queen has all the power and authority to go beyond every move that you have. I have the wisdom to see the difference. Meron po akong kaparaanan, kaya nakikita ko kayo lahat, maski sa pagtulog ko. Kayong mga kailangan ng linisin, kayo ay wawalisin kapag hindi kayo sumunod sa patakaran ng ating lahi. Ang lahi na siyang nagbibigay ngayon ng inspirasyon para mamuhay tayo ng mapayapa, ng masagana, at ng merong pag-asa na tayo ay uuwi one day, na tayo bit-bit natin ang pinakaregalo natin sa Diyos Ama, na tayo ay namuhay ng talagang napakaganda, na walang bahid ng kasalanan, na walang bahid ng kasinungalingan, na walang bahid ng kasakiman. Dato P, alam ko, ninanamnam mo bawat salita ng mahal na ina. Our Blessed Mother will always take care of the children in all the worst of trials, dahil alam niya kung anong ibig sabihin ng parusa. Masakit man sa akin, pero kailangan na magpataw ng parusa sa mga taong kailangan na rin walisin. Hindi ako ang magwawalis, merong tagawalis. Pero hindi ako nagkulang ng paunawa sa inyo. Hindi ako nagkulang ng reminders sa inyo. At ganun pa man, ang buhay ninyo ay buhay ninyo. Sagutin ninyo sa naglalang sa inyo. Subalit si Queen binigyan ng pagkakataon. Makiusap sana na alagaan nyo ang puso at kaluluwa ninyo para makasali kayo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin niyan, Kristiyano, Muslim, tribo. Kayo ay iisa sa paningin ng Diyos Ama ng Allah. Hindi ito kailangan sabihin ang Islam lang ang masasalba. Hindi na pwede sabihin na ang Kristiyano lamang ang makarating sa paraiso o kaya ang tribo lamang. Wala na pong kayong dapat bigyan ng pansin, kundi nandoon mismo sa paanan ng Diyos Ama ng Allah. If you are a Christian, be a Christian. If you are an Islam, be an Islam. If you are a tribal, be a tribe that God has given you the opportunity to enjoy the blessing of Him. Kaya ngayon talagang nakikita natin. Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong gagawin. Meron tayong bigyan ng pansin. Kasi lahat ito ay nagawa na ni Queen. Kung nakikinig kayo lahat ng mga tao na pinagbilinan ng lahat ng testamento, lahat iyan ipunin ninyo sa sekretariat. Dahil itinatag ko yan dahil ang mapilindot 1963 ay naitapos na at nag-expire na. Dito sa pamamagitan ng ating mahal na Dato Puga, 10 na lahat, maaayos na natin. Pati ang mga RCI, SIC, lahat po yan. Bibigyan na natin ng pansin. At iyan ay nagbigay na ng circular memorandum. At salamat doon sa hanay nila Kuya KSR, kung nakikinig ka, Sultana Mads, Sultan Jerry, makiisa po. Lahat po kayo dyan sa Panay, Sultan Edgar, Prinsesa Lori, Princess Lucia, lahat po makiisa. Sa hanay ng ating Special Security Forces sa RAP ni Dato General Hidayah, 10 na yung mga kasama, at ako'y naghihingi sa inyo pagtungkol sa Region 1, Dato Puga, Region 1. Hingiin ko yan, huwag na ninyong pakialaman dahil diyan nagmula
ang sigalot ng hindi pagkakaunawaan. Ibigay niyo sa kamay ni Queen at ayaw kong makarinig na dahil meron pa na tinatakot ninyo ang taga Region 1. Okay, lalabas at lalabas ang sikreto kapag kayo ay nagkaroon ng pasakit sa kapwa ninyong kasama na naging kasama ninyo dahil mas marami ang magiging problema kapag kayo-kayo ang nagbibigay ng hinanakit sa isa't isa. Ibigay ninyo sa akin iyan at iyan ay paraan. Alam mo na kung anong rason. Dato Puga, pinag-usapan natin. Diyan sa Lanao, Sultan Ramil Ismail, kung nakikinig ka ngayon, ang iniwan ko dyan, ituloy at ibigay. Comelec, salamat sa pagtawag kahapon. Pakisabi kay Commander Bravo, kung hindi ninyo makuha sa kabila, nakahanda pa rin ako magyakap sa inyo. Dahil ito ay isang paraan. Kasi hindi nila mapagtugma-tugma dahil ang katotohanan, ang may hawak pa rin ng soberenya ay ang lolo at ang apo lakay. Ibig sabihin, natapos na ang pagbigay ng otoridad, ng power sa bawat country ng buong mundo. Tinapos na dahil ang pera nakalak po yan hanggat hindi sila magpirma ng bagong kasulatan sa Queen and sa gobyerno ng Federal Republic of the Philippine Islands. Yan po ang malaking responsibilidad na gagalawan ng ating Secretariat bilang consolidator para lahat ng gobyerno ng buong mundo ay maibigay at ma-appoint sila muli na sila ay nasahanay ng United Nations. Ibig sabihin, ang United Nations na nandoon sa kabila, sa Hague, sa New York, dito sa Manila, lahat iyan ay aayusin ng Secretariat. Inventory lahat. Dahil lahat ng asset bumalik po sa mother unit. Ang mother account po ang siyang mananalo at kailanman hindi matatalo dahil ang Inang Maria ang siyang tagalikom at tagahawak ng holy asset ng buong mundo, buong kalangitan at ng buong kailaliman. Maraming salamat po sa inyo dahil binigyan ako ng pagkakataon muli kahit hirap na si Queen at salamat sa paghilot, Dayang Ruby, dahil nakapagsalita muli si Queen ng maaliwalas at hindi nagsisimangot kahit masakit, masaya na ako dahil Dato Puga, once and for all, kailangan ayusin ang lahat ng mga retired generals mula pa 1970s. Ang buhay o patay. Ang patay makikinabang dahil meron silang tinatawag na remuneration. Dahil ang pera na pinalaki, kasama sila kahit sila ay posthumous na. Lahat ng nakibaka mula Sulu hanggang Maguindanao hanggang Tawi-Tawi, sinabi ko na yan sa inyo noon. Ipunin ang pamilya ang siyang sasalo sa grasya dahil si Queen walang iniiwanan dahil doon sa pakibaka nila pagdepensa sa ating lupang pangako. I-prepare natin, magpadala ang Secretariat ng mensahe sa ating lolo sa imperyo ng China kasi ang muhon ay Spratly, hindi West Philippine Sea. Kaya yan aagyusin. Mag-prepare lahat dahil si Queen itinakda, nakatakda at nakawagayway ang bandila ng buong mundo sa United Nations, sa Lupasug, sa Federal Republic of the Philippine Islands, sa Allah. Yan yung 4 na flag. Lahat ng flag ng ating ginagalawan, isama-sama natin bilang patunay pagpugay sa nakamtan nating karangalan at dangal at ito ang dinala ni Queen muli sa pusod ng ligwasan. Maraming salamat po sa inyo at ako ay tuwang-tuwa dahil naiuwi ko ang ating kahanda,
ang ating grasya na siyang mananalo at siyang bubuksan sa ngalan ng Allah, sa ngalan ng Diyos Ama. Sama-sama nating tamasain. Huwag kayong magmadali at huwag ninyong sabihin ang tagal, si Queen kaya araw-gabi. Nakikita nyo ba? Kaya kayo nag-aantay, mag-antay. Ibig sabihin yan, may pag-asa. Maraming salamat, Dato. Meron po kayong gustong ipagbilin sa buong mundo at nang ikaw ay pakikinggan nila dahil ikaw ang inatasan. Magandang umaga po muli, mahal na Reyna, at ako'y nananawagan sa ating mga kasamahan na katulad ng pinahayag ng mahal na ina. Tayo mag-antabay lamang at patuloy na suportahan at sumuporta sa adhikain ng ating mahal na Reyna at mahal na Hari para sa pagkakaisa ng buong mundo at para sa biyaya ng para sa lahat na tatamasahin sa lalong madaling panahon. Magantay lamang. Maraming salamat po, mahal na ina. Amen, amen. Magandang umaga, Dato P. Signing out. Masalam. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po kayo. Kung sino yung liderato ninyo, please go there. Okay, magkaisa po tayo lahat sa ngalan ng Ama, sa ngalan po ng lahat nating mga kasama. Maraming salamat. Nagpupugay sa inyo si Inang Maria Makiling, Helen Fatima Nazaria, Panolino Abdurrajak, Juicy Mulan, Bin Baginda Ali, Elizabeth III. Masalam! Maraming salamat po, mahal naming Inang Reynang Helen Abdurrajak. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na Inang Reynang Helen. The video that I shared. Credit goes to our beloved Majesty King Raja Mamay and Majesty Queen Helen Abdurrajak. And to our beloved Lolo of 7 Mukdam. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.